Hello, magandang pagbati po sa inyong lahat. Sa oras na ito, nais ko po mangusap sa inyo tungkol sa panalangin. Alam natin lahat na bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang kadalasan sumasagi sa isip natin kung paano ba talaga manalangin o baka hindi tayo kwalipikado o hindi natin alam kung paano ang tamang pamaraan kung paano manalangin. Kung babasahin po natin ang talata sa Biblia na nagsasabing manalangin ng walang tigil o walang patid, ang unang reaksyon natin dito ay, paano kaya natin gagawin ito? Paano kaya tayo mananalangin ng walang patid? Iniisip na paano kaya tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon kung mananalangin ng walang patid? Ang isa pang pinakasimpleng termino ay ito po ay isang pakikipag-usap sa Diyos. Hindi po ito nagsasalita ka sa Diyos. Nakikipag-usap ka sa Diyos. So mapansin po natin ang pagkakaiba. Hindi tayo nagdadasal, tayo po ay nananalangin. Pagka nagdadasal ka, ibig sabihin dumadaldal ka, nagdadasal, dumadaldal. Pag nananalangin ka, ikaw ay nakikipanayam. Ibig sabihin nakikipanayam, para kang nag-i-interview, para kang may nagtatanong, may sumasagot. Hindi ito sa monologue, kundi ito po ay isang dialogue. Dalawa po nag-uusap. Kadalasan kapag tayo nalalang, iniisip po natin na kailangan na mahusay ka magsalita, marami kang sinasabi o mabulaklak ang iyong pananalita. Kailangan isaulo mo yung mga nakasulat sa Biblia. Ikaw ay maraming sinasabi pang mga verses. Kailangan mataas ang iyong pinag-aralan or para kang isang abogado na alam mo na yung para kang humaharap sa isang hukuman. Inaisip natin, gusto natin kasi makatiyak kung napapakinggan ba talaga tayo ng Panginoon? Paano ba talaga tinuro ng Panginoon kung paano manalangin? Sa Mateo chapter 6 verses 5 to 12, ganito po ang sinasabi. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman sa pagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So, hindi ito parang isang damit na isusuot mo na ito na yung dapat mo isuot na panalangin, ito yung dapat mo panalangin. Sabi ni Jesus, huwag maging kagaya ng mga hypocrites na nagsasalita ng para makita ng mga tao. Ibig sabihin ng hypocrite sa Grego ay actor, para kang umaarte na nanalangin, para lang nag-e-entertain ka, nagpapasaya ka ng maraming tao. Kailangan mabulaklak yung salita mo para matuwa yung mga tao. Isa pa ang pinaka gusto kong sinabi ni Jesus ay pumunta ka sa isang lihim na lugar, sa isang oras at isang lugar kung saan maaari kang makipagkita sa Diyos, makipag-usap sa Diyos. Pangalawa, kapag tayo nanalangin sa ating Ama na nasa langit. Sa Juan Kapitulo 12, dapat tayo manalangin sa Kanyang pangalan. So, ginagawa natin ang panalangin bukal sa puso, taos sa puso. Ganyan tayo dapat manalangin. Ganon din, hinihingi natin sa Panginoon na mangyari ang Kanyang kalooban dito sa lupa, kagaya din sa langit. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at sa mundong kinagagalawan natin. Ganon din, humingi tayo ng kapatawaran. Kung paano tayo humingi ng tawad, dapat ganon din ang dapat ibibigay natin pagpapatawad sa iba. Kasi minsan, madaling humingi ng tawad sa Panginoon, pero
dapat ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan din tayo ng kakayanan na makapagpatawad din sa iba na nagkasala naman sa atin. Ganon din po sa panalangin, humingi rin tayo ng pang-araw-araw na pagkain. Ganon din humingi din tayo ng protection. Tinuro ng ating Panginoon na iligtas mo kami sa masamang mangyayari, sa mga masasamang loob. At sa pinakadulo-dulo, sinabi niya doon, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan. Dapat din po natin tandaan na ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa ating pananalangin. Nakikita niya ang ating ginagawa kung tayo totoo sa ating pananalangin. Sabi ni Jesus, pumasok kayo sa lihim na silid, kagaya na sinabi ko kanina, kung saan ang Diyos ay nag-aantay. Nandun ang Panginoon, alam niya yung ating hihingin. Bago pa natin hingin, pinakamalaga na, handa tayo, pumasok tayo dun sa isang lugar na yon at nandun siya nag-aantay at tayo mananalangin. At ang Diyos ay nakikinig. Pansinin niyo yung panalangin na tinuro ng ating Panginoon. Sabi niya, Ama namin nasa langit. Alam niyo yung pagkakaiba ng nanalangin ka sa Diyos at nananalangin ka sa Ama. Malaking pagkakaiba po yung kasi yung relationship mo sa Diyos. Pero kung nananalangin tayo sa Ama, tatay na natin yun. Ibig sabihin, mas malapit ang relationship. Niyayakap niya tayo para tayo mga anak na nangihingi sa ating Ama. Tayo ay hindi mabubuting mga tao. Minsan hindi rin tayo mabuting ama. Pero alam natin kung paano magbigay ng mabuti sa ating mga anak. Di lalo na ang ating Diyos na banal. So mas marunong siya kung paano magbigay ng nakakabuti sa atin. Minsan nakakalimutan natin, Lord, ano ba ang gusto mong mangyari sa aking buhay? Tapos dapat maging sensitibo tayo, yung mga tenga natin, yung ating pakiramdam. Kasi ganun ang panalangin . Nagsasalita ka, siya naman ay nakikipag-usap sa atin. Buksan natin ang ating mga Biblia, tayo naman manalangin sa Kanya araw-araw. Sa akin pong pagtatapos, ito ang aking hamon po sa inyong lahat. Kasama na ako, hamon ko rin sa aking sarili. Hanap tayo ng ating schedule. Ngayon o bukas, gawa na tayo ng schedule. Maghanap tayo ng isang oras o isang lugar kung saan tayo makikipagkita sa Panginoon. Makikipanayam sa Kanya. Tapos doon tayo magbasa ng Kanyang kasulatan at maging sensitibo tayo kung anong gusto niyang mensahe sa atin at doon tayo manalangin. Ibahagi natin sa ating Ama ang ating mga bigatin at lahat yung ating mga plano sa buhay, ibigay natin sa Panginoon at makikita natin kung paano lalago at lalawak ang ating relasyon sa ating Panginoon. Yun lang po at magandang araw sa inyo lahat. God bless you. Bye-bye.